Hindi lahat ng pintuan ay bukas para sa lahat. May mga pumapasok at may mga hindi na nakakalabas. Tunghayan natin ang kwento ng isang pare na tinawag ng tungkulin upang paglingkuran ng isang simbahan sa isang baryo na puno ng kadiliman at tila ba ang liwanag ay hindi nasasapit. Isang simbahan sa syudad, puno ng mga tao. May mga dekorasyon na puti at ginto. Masaya ang lahat. Umaga ng Hunyo noon, dekada 70. Tahimik ang simbahan, ngunit puno ng pag-asa. Nasa altar ang ikinasal. Ito ang kapatid ni Padre Amado. Ang nobyo ay nakasuot ng barong at ang nobya naman ay nakaputing belo. Si Padre Amado naman ay nakaupo sa unang hanay. Hindi siya pari ng mga sandaling iyon. Nakasuot siya ng isang formal, ngunit hindi sutana. May mga pagkakataon na ang pari ay nagiging kapatid lamang. Hindi tagapagmisang handog, kundi saksi sa isang handog ng iba. Napatingin si Padre Amado sa kanyang kapatid. Ngumiti ito. May kunting lungkot sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa selos, kundi dahil alam niya, sa kanyang pag-alis maya-maya, ay hindi na niya alam kung kailan muli sila magkikita. Ate, tignan mo si Kuya Amado. Para ding ikakasal. Tumawa ang hipag ni Amado. Natawagin nating Elena. Baka naman gusto mo na ding mamalagi dito, Amado. Baka pwedeng magpare ka na lang dito malapit sa atin, wag na sa malayo. Wika ng hipag na si Elena. Ngunit ngumiti lang si Padre Amado. Gustuhin ko man pero alam nyo, tinatawag ako ng aking tungkulin. Kailangan ako doon sa baryo na yun. Sagot naman ni Amado. Hindi niya alam kung gaano siya kakailanganin o kung gaano siya kakainin lugar na kanyang pupuntahan. Pagkatapos ng kasalan, sa labas ng simbahan nagpaalam si Amado sa kanyang pamilya. May dala siyang maliit na maleta. Walang labis, walang kulang. Maya-maya pa, lumapit ang kanyang bayaw. O Amado, ako na maghahatid sa'yo sa baryo. Balita ko malayo daw yun ah. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Uwi ka ng bayaw ni Amado. Natawagin nating Jose. Oo Jose. Kailangan nila ako dun eh. Kailangan nila ng pare. Matagal na daw walang nagmimisa dun. Alam mo naman, hindi tayo pwedeng mamili sa ating tungkulin. Sagot ni Amado kay Jose. Sumakay sila sa lumang jeep palabas ng syudad. Palayo sa ingay at palapit naman sa kabundukan. May mga biyaheng tila palis ka sa mundo, patungo sa lugar na kahit ang Diyos ay tila matagal nang hindi dumadaan. Habang umaandar ang jeep, napansin na Amado na nag-iiba ang paligid. Dumidilim na, tumatahimik. Wala nang mga tindahan, wala na rin mga tao sa daan. Mamang driver, diyan lang po sa dulo ng baryo. Yan sa may tindahan. Wika na Jose sa driver. Diyan Amado ang titirhan mo. May mag-aalaga sa'yo diyan. Ha? Sino sila? Tanong ni Amado kay Jose. Isang pamilya. Mababait sila. Matagal na sila naghihintay ng pare na katulad mo. Wika ni Jose kay Amado. Napangiti naman tong si Amado na ang akala niya ay isang mabuting balita. Ngunit may naghihintay pala sa kanya. May nananalig na iba ang pagkatao.
Hindi niya alam, ang mga naghihintay sa kanya ay hindi mga mananampalataya, kundi isang maninila. Dumilim na ng tuluyan, walang poste ng ilaw. Tanging ang liwanag ng buwan at ng ilang gasera ang nagbibigay ng liwanag sa paligid. Huminto ang jeep sa harap ng isang lumang bahay na gawa sa kahoy at kawayan. May hagdan ito paakyat. Tahimik. Masyadong tahimik ang tahanan. Bumaba si Padre Amado at nagpaalam sa bayaw. O paano bayaw, hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa paghatid sa akin ha. O sige bayaw, hanggang dito na lang. Babalik na din ako. Ingat ka palagi ha. Paalam na yun kay Padre Amado. Mabilis na umilis ang jeep na para bang may tinatakasan ito. Umakyat si Padre Amado sa hagdan. Maya-maya pa, may dumating na isang matandang babae. Nakangiti ito sa kanya. At kasunod niya ay ang isang dalagang payat, maputi at tahimik. Magandang gabi pa. Kaya po ba si Padre Amado? Kanina pa po namin kayo hinihintay. Tuloy po kayo dito. Huwag na po kayong mahiya. Pauminhin po sa aming tahanan at medyo maliit. Uwi ka na matanda. Natawagin nating Aling Teresa. Ang dalaga sa likod ni Aling Teresa ay hindi nagsasalita. Nakatayo lang ito sa tabi niya. Nakatingin kay Padre Amado, ngunit hindi ito ngumingiti na para bang may itinatago. Aling Teresa, marami pong salamat sa mainit na pagtanggap niyo sa akin. Wika ni Padre Amado kay Aling Teresa. Opo, Padre. Buong pamilya po namin, mga kapitbahay, lahat po kami ay mag-aalaga sa inyo. Napangiti si Padre Amado sa kanyang narinig at pumasok siya sa loob. Ang bahay ay simple lang. May krus sa dingding. May imahe ng Santo Niño na mukhang deboto. Pero may isang bagay na kakaiba. Ang mga tao sa paligid ay tahimik. Nakangiti. Pero ang mga mata ay para bang may hinihintay. Gabi na at nakahiga si Padre Amado sa kanyang higaan. Hindi ito makakatulog. Ilang sandali pa, may naririnig siyang ingay sa labas. Parang isang kaluskos ng dahon at parang may umuungol. Naglalakad sa labas, malapit sa bintana. Tumayo siya at sumilip, subalit wala naman siyang nakita. May mga gabing ang katahimikan na hindi kapayapaan, kundi isang paghahanda. Kinaumagahan, nagising si Padre Amado sa unang tilawak ng manok. Pero hindi manok ang nakita niya sa labas, kundi si Lucia. Nakaupo sa puno at nakatingin sa malayo. O Lucia, hindi ka ba nilalamig dyan sa labas? Tanong ni Padre Amado kay Lucia. Lumingon si Lucia at bahagyang ngumiti. Hindi po, Padre. Sanay na po kami sa mga ganitong sitwasyon. Sagot naman ni Lucia kay Padre Amado. Ano? Kayo? Anong ibig mo sabihin? Ibig mo bang sabihin mga taga rito? Tanong ni Padre Amado kay Lucia. Hindi naman sumagot si Lucia at bumaba siya sa puno na para bang walang bigat. Parang hindi man lang tumunog ang mga paa niya sa lupa. Lumipas ang mga araw at nagmimisa na si Padre Amado sa isang maliit na kapilya. Walang masyadong tao, iilan lang ang dumadalo. Isang araw, may matandang lalaki na lumapit sa kanya sa labas ng kapilya. Padre, umalis na kayo dito hanggat maaga pa. Hindi niyo alam ang pinapasok niyo. Uwi ka ng matanda kay Padre Amado. Po, anong ibig niyo sabihin? Tanong ng pare sa matanda. Hindi mga tao ang mga nakatira dito. Huwag kayong magpapaloko sa mga ngiti nila. Umalis ka na. Habang may oras pa. Biglang may lumapit na isa sa mga kapitbahay. Si Mang Berto. Padre,
Huwag kang maniniwala dyan sa matandang yan. Lasenggero lang yan kung ano-anong pinagsasasabi. Wika ng matandang si Berto. Sa baryong ito, ang katotohanan ay sinasabi ng pabulong dahil ang mga nakikinig ay hindi tao. Isang gabi, may kumatok sa bahay ni Padre Amado, si Lucia. Padre, tulungan niyo po ako. Masama po ang pakiramdam ko. Ganun ba? Pasok ka, Lucia. Pasok ka sa loob. Ano ba ang nangyari sa'yo? Tanong ng pare kay Lucia. Nanginginig na pumasok si Lucia sa loob ng bahay. Lumuhod si Padre Amado sa tabi niya at ipinatong ang kamay sa kanyang noo. Sumambit ng ilang salitang panalangin ng pare. Subalit sa gitna ng panalangin, may naramdaman siyang kakaiba. Biglang bumukas ang mga mata ni Lucia. Pulang-pula ito. Dilaw. Hindi tao. Padre, umalis na kayo ngayon na bago pa. Bago pa man mabuo ang salita ni Lucia, biglang nagbago ang anyo nito. Parang may sumanib. Sumigaw siya ng malakas at sa isang iglap, kinagat niya si Padre Amado sa braso. Napasigaw ang pare sa sakit. Tumakbo palabas si Lucia at iyak ng iyak. Naiwan ang pare sa loob na dugo ang braso. Nanlaki ang mga mata ng pare sa kanyang nasaksihan. Sa isang kagat, nagbago ang lahat. Kagat na susubok sa kanyang pagkatao. Susubok sa katatagan ng kanyang pananampalataya. Lumipas ang ilang araw at nag-umpisa na magbago si Amado. Hindi na siya lumalabas sa araw. At nagugutom siya sa karne. Lalo na sa hilaw na laman. Isang gabi, nagising siya sa sarili niyang pagbabagaw ng anyo. Tumingin siya sa salamin. At hindi na tao ang kanyang nakikita. Napaluhod siya. At hinawakan ng krus sa kanyang leeg. Huwag niyo po akong pabayaan. Kung ako man po ay magiging halimaw, hayaan niyo po ang puso ko ay manatiling tao at maglingkod sa inyo. Dalangin ng pare habang nanginginig ito. Isang gabi, dumating ang buong pamilya ni Aling Teresa sa bahay ng pare. Pinaligiran nila ito. Isa ka na sa amin, Padre. Tanggapin mo na ang katotohanan. Hindi mo na ito mababawi pa. Ang sumpa ng dilim. Ang pananabik sa laman at dugo ng tao. Wika ni Aling Teresa habang nasaan yung aswang ito. Hindi. Isa akong pare. Isa akong lingkod ng Diyos. Sagot naman ni Padre Amado kay Aling Teresa. Sa kaliwang bahagi ay nandoon si Lucia. Umiiyak ito. Padre, hindi ko po sinasadyang mahawakan kayo. Pero wala na po tayong magagawa. Nandyan na po iyan. Wika ni Lucia sa pare na may pagsisisi sa kanyang nagawa. Kung hindi ko man matatakasan ang sumpa ng pagiging aswang, mananatiling tao ang puso ko. At ang kaluluwa ko ay susuko ko lamang sa aking Diyos. Matigas na sambit ni Padre Amado. Sa gitna ng gabing iyon, sa harap ng mga aswang na nakapaligid sa pare, ay nagdasal ito. Hindi para humingi ng kaligtasan, kundi para humingi ng lakas ng loob na manatiling tao sa kabila ng pagiging aswang. Hindi lahat ng halimaw ay sumasamba sa dilim. May mga nilalang na kahit nagbago ang anyo, ay hindi nakakalimot kung saan ang tunay na liwanag. Sumapit ang umaga at nakaupo si Amado sa loob ng kapilya, hawak-hawak ang cross at nakatingin sa altar. Hindi na siya makalabas sa araw dahil kapag nadadampian ang sinag nito ay masakit sa kanyang balat. Pero naroon siya sa loob, nakaluhod at nananalangin. Kung ako man po ay naging halimaw sa paningin ng mundo,
Sa'yo po, ako ay isang anak pa rin. At iyan ang hindi magbabago. Dalangin ng pare. Pumasok si Lucia at tumupo sa tabi ng pare. Padre Amado, anong gagawin mo? Kailangan mong kumain ng laman para manatili kang buhay. Wika ni Lucia sa pare. Mananatili ako. Hindi ako magbabago. Ipapakita ko na kahit naging ganito ako, ay hindi mawawala ang pananampalataya ko. Hindi ako susuko. Hinatak ni Lucia ang manggas ng pare at nakita niya na nananatiling sariwa ang sugat. Duguan ito at sariwa. Alam ko, padre, na nagugutom ka. Subukan mong uminom ng dugo at kumain ng laman. Payo ni Lucia sa pare. Hindi ko gagawin iyan. Hindi ako kakain ng tao. Kahit ikamatay ko pa. Sambit ng pare. Tumayo ang pare dahan-dahan at lumabas ng kapilya. Nagsimulang sumikat ang araw. At unti-unting nasunog ang balat ng pare. Pero hindi ito sumisigaw sa sakit. Tiningnan lang niya ang langit. At sa kalaunan ay naging abo ito. Ang krus. Hindi hadlang sa dilim. Ito ang paalala na sa gitna ng dilim may liwanag na hindi mapapatay. Ang liwanag ng pananampalataya. Okay mga kababayan, isang magandang kwento na naman po. Sana po nagustuhan ninyo ang istorya ng kwento ni Padre Amado. Nakakalungkot isipin, no? Sa paglilingkod niya, hindi niya alam na ang pupuntahan niya pala ay isang baryo ng mga aswang. Pero sa kabila ng nangyari sa kanya, andun pa din yung kanyang katatagan na pananampalataya sa harap ng pagsubok. Sana maging ganun din po tayo. Sa gitna ng ating kahirapan sa buhay, sa mga nararanasan natin ngayon, manatili tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Alam natin na mayroong isang may makapangyarihan sa taas na handa tayong tulungan sa lahat ng pagsubok. Yun lamang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel, pa-support po ng konti sa inyo, at mag-comment na din po kayo kung ano pong komento niyo dito sa kwentong ito. At maraming salamat po sa pakikinig. Ako po muli si Noctis PH. Hanggang sa muli, God bless and goodbye.